Deuteronomy chapter 8, verse 1 hanggang 2. Ating kong basahin, ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay iyong isasagawa, upang kayo'y mga buhay at dumami, at inyong makapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Purihin ng Diyos, ang ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatang Building Godly Character. Building Godly Character. Sino dito ang masasabing siya'y mabait na tao? Mabait na Kristiyano? Sino din dito magsasabing siya'y mabuting tao? Or mabuting Kristiyano? Sino dito magsasabing siya'y sumusunod sa mga palatuntunan ng Diyos ayon sa kanyang utos? Dito sa ating mga binasa kanina ay nakita natin kung paano ang Panginoon ay nagsabi ng kanyang mga salita patungkol sa mga marunong sumunod, sa mga, ano bang kanyang mga pangako, ano ang iyong matutunan, ano ang mga paghubog sa character mo. At dito, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, alam natin na sa mundo, sa ibabaw ng mundo, napakaraming standards, no? Patungkol sa paghubog ng character, paano ka makilala ng tao, paano ka niya kikilalanin ang character mo, at doon ka nahuhusgahan ng tao. At sabi nga, ang lagi natin tandaan, the only correct standards is from the Word of God. Kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng panuntunan para masundan natin bilang padron, no, ang kanyang mga character. At yun ang gusto-gusto ng Panginoon. Ang sabi nga, to be a Christ-like character. Ito ang napakahalaga sa buhay natin. Kahit na gaano ka na katagal na Kristiyano, kung ang character mo ay hindi pa rin nahuhubog, baliwala sa harapan ng Panginoon. Hindi ito magiging papel natin na, ay, Kristiyano ko. Pero sa loob ng pagiging Kristiyano mo, ano na ba ang nabago? Yun ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Dahil sa bawat salitang Kristiyano, nakapaloob doon ang pangalan ni Kristo. So kapag ikaw ay isang Kristiyano, inaasahan ng bawat isa sa atin na katulad at kagaya ng ugali ni Kristo. Hindi man ganun ka-perfect, pero inaasahan ng Panginoon na hubog ang ating mga character. At lagi natin tandaan, kahit na ikaw ay isang may ginagampanan, leader ka man, missionero ka man, or simple Kristiyano ka man, kung hindi mo i-give up ang mga weaknesses mo or mga bagay na hindi ayon sa harapan ng Panginoon, na character na meron ka, hindi ito pakikialaman ng Panginoon unless ito ay isusurrender mo sa Diyos. So kung anumang bagay na nakita natin na hindi ayos doon sa harapan ng Panginoon na character na meron tayo, ito ay dapat na isinusuko para makita mo ang transformation ng buhay mo. No? So sabi nga dito, by character, you are recognized it at once. Sa character natin. Halimbawa, ang isang mansanas, hindi siya magsasabi, ay, ako isang mansanas. Sino magsasabi na siya isang mansanas yung nakikita mo? Yung tao mismo. Minsan ganun ang pagkaka-describe, di ba? Ang kita sa atin ng tao, the way na nakikita nila physically, kung sino nga, kung
tayo minsan mahuhusgahan. But sabi nga, good characters are, sabi, you must have humility, honesty, forgiving hearts, loving and kind, no? Humility, ito lagi yung pinag-aaralan natin pag first day. Dapat meron tayo bilang mga mananampalataya yung tinatawag nating honesty or katapatan. Meron kang pusong mapagpatawad, no? At pusong mapagmahal and kindness, maging mabuting tao. At ito ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Lagi mong alalahanin, hindi mo makikita ang tunay na character ng isang Kristiyano, sa Kristiyano na lang tayo, kapag payapa, kapag ayos lahat, kapag masaya lahat, kapag okay ang lahat. Okay ang ating mga relasyon, okay ang ating pakikisalamuha, pakikisama sa bawat isa, hindi mo doon masasabi, ay, kabait niya. Hindi mo ito masasabing yun ang tunay niyang character. Kundi, sinasabi nga, kundi sa bawat pressure sa buhay, no? So, how do you react in every pressure na nangyayari sa buhay mo? Ikaw ba itong bawat dumadating na pressure ng buhay mo ay kalmado ka lang? Sino dito nananatiling kalmado? Kahit na parang nananakagulo na sila. Parang ano ka lang, at least ka lang. Meron pa ba? Meron ba dito? Yung inaaway ka na, kalmado ka pa rin? Meron ba? Yung dinidiwara ka na, kalmado ka pa rin? Or, dinuduro-duro ka na, kalmado ka pa rin. So, kapag gano'n ang isang Kristiyano, ay napakasarap na character na meron siya. No? Na talagang, ang lagi siguro yung iniisip ka, anong sabihin mo sa akin ka, ano pang ihusga mo sa akin, si Lord lang nakakaalam ng aking character, ng aking puso. So, normal kasi, kapag dumadating na doon sa mga pressure ng buhay, ay nagkakaroon tayo ng reaction. Either na positive or negative reaction. Minsan, dumadating pa tayo doon sa mga nag-hysterical tayo. No? May mga hysterical events na nangyayari sa bawat pressure ng buhay natin. Pero, doon mo makikita ang tunay na karakter. Halimbawa, kapag ikaw ay ang dami mong bayarin, ang dami mong pagkakautang, at ito na yung mga due date na dumadating. Napipressure ka ba? Paano mo itong hinahandle? Ano ang mga ginagawa mong hakbang? Punong-puno ka ba ng mga salita o anumang bagay o sa kilos mong ginagawa? Or gumagawa ka na ng mga sarili mong desisyon? Dahil wala kang mapagkuhanan eh. Kaya napipressure ka na. Paano na lang kung susugutin ka na may utang pinagkautangan mo? Pagdating sa tanghanan, kapag yung mga anak mo ay maliliit pa, at eto, nag-iiyakan, sino dito kalmado lang? Hindi ka napipressure. Kaya mo silang patahanin sa mabuting pakikipag-usap. O ikaw itong mas malakas pa boses mo sa iyak ng anak mo. Pressure, di ba? So, napipressure ka kasi. Parang, pamigyan mo na! Parang gano'n, di ba? Wala ka problema! Sobrang pag-umiyak. Parang gano'n. Napipressure ka na eh. So, saan ba nagagaling yun? Doon sa mga bagay na mga inaalala mo, sa mga bagay na dumadating na mga problema na hindi alam ng mga anak mo. No? So, nagkakaroon ng mga pressure eh. Kaya tayo minsan, nagkakaroon ng parang sumasabog na sinasabi. No? Sumasabog ka. So, kapag may sumabog at may nag-react pa na isa, gera ang dating. Pero, alam niyo ba, ang sabi nga, malalaman mo kung ang isang tunay na Kristiyano ay nahumugat
i-handle ng may pag-unawa, may malumanay na salita, na hindi ka rin mataas ang boses. Halimbawa, sa mag-asawa na lang. Kapag naano na yung asawa mo na medyo nagor, o kaya medyo mataas ang boses, at ayaw mo rin patalo, lalo kung lalaki ka, tatay ka, paano mo papatay yung pagiging nagor ng asawa mo? Dapat ba mas mataas ang boses mo? So doon mo malalaman mo, ay, ang asawa ko napakabait na talaga. Kahit anong sasabihin ko sa kanya, kahit nilanag ko siya, hindi niya ako pinapatulan. Wow, praise God. Di ba? Yun ang napakaganda. Na ibig sabihin, nahubog ka na ni Lord. Kaya mo nang unawain ang kanyang character. Na inisip mo, hayaan mo. Dilipas niya, maya-maya. Wala na yan. Parang ganun lang. Hindi mo na siya pinapatulan kasi alam mo na kapag pinatulan mo siya, sasabog kayong dalawa. Diba? A godly character. Kasi hindi mo mapapatay ang apoy sa kapwa-apoy. Kailangan may tubig. Kapag tubig na yun ay ikaw. No? Yung bagay na nagkakagulo kayo sa bahay, kayo magkakapatid, nagkakagulo kayo, may mga bagay na pinag-aawayan kayo, may mga bagay na mga hindi nyo magkakaunawaan. So, paano masisettle ang mga bagay na ito kung mananatili na lamang doon sa sitwasyon na parang hayaan mo na, saka na lang. Hinahayaan na lang natin. Dapat ang lahat ng ito ay dinadaan sa usapan. Magkaroon ka ng guidance mula sa Panginoon para maiayos ang lahat. Kasi minsan ang nangyayari is, pinapalagpas natin siya, pero kapag nag-trigger ulit siya, doon sasabog ulit. Babalik na yung mga dati. Babalik yung mga bagay na dati pang parang nakalma lang ng konti. Pero dapat ang lahat ng ito ay, sabi nga, nagmamanifest sa atin. Yung tinatawag na paghubog ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay. Kasi yung mga character nila, wala naman talagang parehong mabait. Or wala naman talagang parehong mapagbigay. Or wala naman talagang parehong malambing. Laging opposite ang mag-asawa. Para balanse. So, hindi pwedeng mabait ako, o yung bait natin dalawa, ay walang challenge. Dapat meron talagang may sutil dyan. Meron siyang sa mag-asawa na pasaway, or meron siya yung napakakuripot ang asawa mo. Meron ikaw naman mapagbigay. O yung asawa mo naman ay masyado mainitin ang ulo, ikaw naman masyadong kalmado. Dapat ganun. Kasi balanse ang buhay. Balanse ang buhay. Doon mo nga mapapalawak ang iyong ugali, ang iyong pag-unawa. At doon mo sasabi, ikaw talaga ang aking soulmate. Ikaw talaga ang katuwang ng aking buhay. Kasi doon sa character mo na yun, namumog ang aking ugali. Naintindihan kita. Kaya minsan hindi ba, kapag sa mga pamilya, mag-asawa, kapag may mga anak na, ba't gano'n si nanay? Ba't gano'n si tatay? Sinasabi sa isang magulang. Ano sasabihin ng asawa? Intindihin nyo na lang. Tumatanda na yung lolo nyo, o tatay mo, o nanay mo. Kasi naiintindihan niya. Dahil alam na niya i-handle kung paano maiayos ang character. Kasi kung lahat ng mga ito ay lagi na lamang naano ng pressure sa buhay natin at lagi din natin na bibigyan ng pressure tayo din mismo ng mga mananampalataya, wala kang makikitang pagbabago. The same old person as a Christian. So, dapat may nababago, no? Lalo na ikaw, kung ikaw pa lang ang Kristiyano, sa pamilya mo. So, napakahalaga yun. Sabi niya, sa pressure ng buhay natin, doon mo makikita kung ang lalabas sa character mo ay best character or worst character. Best or worst character. Sino dito kapag yung galit na galit na kaya na niyang magtapo ng silya, magtapo ng mga palanggana, ng mga
atin ng mga mananampalataya. Dahil nariyan ang banal na Espiritu na nagbibigay comfort sa atin. Minsan sa mag-asawa, sa mga maliliit lang na mga issues, doon nagkakaroon lumalaki. Sabi nga sa isang aklat, alam niyo ba, na minsan, ang pinaghihiwalay ng mag-asawa ay hindi yung malalaking issue sa buhay, kundi yun lang yung hindi nagpagkaunawan tungkol sa anak. Yung naglaban na, yung di kulay ay nilagay doon sa puti. Nag-away, naghiwalay, parang gano'n. So sa mga maliliit na mga issue lang, doon nangyayari ang mga ganong sitwasyon dahil sa pressure, no? Na-trigger ang ating mga ego sa buhay. So, ang baso, hindi mo malalaman or masusubukan ang tibay nito kung hindi mo masubukan ito ay maihulog at ito'y mabasa. Nakakita na kayo may nakita sa TikTok minsan na yung payong ginaganon-ganon, hindi nasisira. Sabi nga, dyan papatunayan ng isang bagay kung matibay talaga. Diba? So, sabi, sa isang baso, para walang, matibay po yan. Sige, ihulog nga natin kung talagang matibay. Ganon din sa buhay spiritual natin. Hindi mo masasabing, ay, ang bait ng Kristiyano ito. Kapag dumating na ang pressure sa buhay niya, o siya ay nananatiling kalmado, or naandun ang kanyang unawa sa kanyang kaloob-looban, no? Lagi natin tandaan, si Job, naglingning ang kanyang character nang maubos ang lahat sa kanya. Di ba? Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga hayuman, ang kanyang kayamanan, at bukod pa doon, siya mismo nagkasakit. At higit pa doon, ang kanyang mga inaasahan na tutulong sa kanya, asawa niya, mga kaibigan niya, ay itinakwil pa siya. Doon nagningning ang kanyang character na ipinakita niya, kaya naitala ang kanyang pangalan sa aklat ng Biblia. Na nung nawala ng lahat, meron na lamang siyang hininga at lakas na konti. Sinasabi niya, ang Panginoon ang may hawak ng buhay ko. At siya lang ang makakakuha nito. So, ibig sabihin, kung papayagan ng Diyos na mamamatay na si Job, nung time na yon, kung pinayagan ng Panginoon na mawala yung kayamanan niya, yung kanyang pamilya, mga anak, at even siya na nagkasakit, kung pinayagan ng Diyos yon, ay maaaring gawin o maaaring mangyari. Pero bakit hindi pinayagan ng Diyos na mawala si Job during that time na kung may stage man, ang sakit na yon ni Job, sobra pa siguro sa stage 4 yon. Kasi sabi nga, sa apo na nga lang siya nakaupo. Diba? At talagang punong-puno siya ng bukol. Pero bakit siya binuhay ng Diyos? Dahil ang buhay niya may purpose pa sa ibabaw ng mundo. Kaya kahit sabihin ng Panginoon ng doktor sa'yo, ito na lang ang tanin ng buhay mo, ikaw ay may ganitong klaseng sakit, at malalang-malala na, ang iyong atay ay deteriorated na, or ano pa man ang mga sakit na meron ka, doktor ang nagbibigay ng label na buhay natin. Naglalagay ng level. Kung anong stage, kung anong saan banda na, yung karamdaman mo, na baka grabe. Pero, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano at naniniwala ka na ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, na kayang dugtungan ng Panginoon ang buhay mo, mangyayari yun sa buhay mo. Lalo higit kung alam mo na may purpose ka pa sa ibabaw ng mundo. Maraming nga lang ang nangyari na nung dumating na yung pagkakataon na sila'y pinagaling ng Panginoon, nakalimutan nila ang Diyos.
Yun ang wag na wag nating kakalimutan. 10 pinagaling, ilan ang bumalik? Isa lang ang nagpasalamat. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na pinagaling, yung pagpapagaling sa iyo ng Panginoon, gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil siya lang ang may kakayanan para bawiin ang buhay mo. Ibig sabihin, kung pinubuhay ka pa ng Panginoon, may purpose ka pa sa ibabaw ng mundo. So, lagi mong tandaan, walang imposible sa Diyos. No? Tandaan, sabi nga, sa bawat lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, kung ano man ang ating mga nasasabi, kung ano ang mga yun ang nasa loob ng ating mga puso. Kaya nakakapagsalita, minsan, hindi natin pwede sabihin, ay, mukhang bulaklak lang ng bibig ko to. Hindi mo masasabi yung kung hindi galing sa puso mo. Kung ikaw ay nakakapagmura, kung ikaw ay nakakapagsalita ng mga masasakit na mga salita sa kapwa mo, kung ibalik sa iyo yun, ano ang magiging pakiramdam mo? So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi gano'n lang talaga ako. Ibig sabihin lang, hindi pa nababago ang character mo. Hindi mo pa naisusuko sa Diyos. So, kahit na ilang beses kang sumamba, maglingkod sa Panginoon, kung ang character mo ay gano'n pa rin, bali wala na lahat yun. Kasi hindi mo na a-absorb ang salita ng Panginoon. Hindi mo siya na, ay, oo nga, Lord, no? Ganun pala ang character ko. Kailangan ko ma-surrender ko sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga. May nababago sa character mo bilang isang Kristiyano dahil doon nalulugod ang Panginoon sa iyo. Kaya pala, maraming mga blessings na dapat natanggap mo Pero bakit napigil? Dahil sa may mga bagay pala sa buhay mo na hindi ka nakalukuran ng Panginoon. So dapat naandun tayo sa puso na tagusan sa paningin ng ating Panginoon. Even si Jose, ang buhay ni Jose ay nakita natin kung gaano sa dami ng mga challenges na kanyang naranasan. To the point na siya ay tinukso ng asawa ni Faraon. Pero doon nasubok ang karakter ni Jose. Kung ikaw ay isang lalaki at nakita mo na napakaganda naman ni Mrs. Potiphar, wala namang tao at talaga namang wala namang makakakita, wala namang CCTV doon. At sigurado ako, hindi magsusumbong si Mrs. Potiphar. Kasi alam niya na may gusto siya doon Diba? Parang ganun. Pero, dahil sa iba ang karakter ni Jose, siya ay merong malakas na control sa kanyang sarili at may malakas na pananampalataya sa Diyos at meron siyang banal na pagkatakot sa Panginoon, hindi niya pinatulan dahil alam niya na lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang amo na si Potiphar. Ayaw niya na mawala ang tiwala ni Potiphar sa kanya. Pero bakit gano'n ang nangyari? Sa halip na dahil sa hindi niya pinatulan si Mrs. Potiphar, siya ay tumakbo at tumakas, napasama pa siya. Pero yung character na yun ni Jose, yung character niya na yun, pinatunayan niya na talagang meron siyang tunay na pagkatakot, banal na pagkatakot sa Panginoon. At kahit nung time na siya ay kinulong na, never mo siyang narinig o nabasa sa Biblia na meron siyang mga murmuring o may mga pagsisisi na sinasabi. Ang lagi lang niyang sinasabi, saan man ako dalhin ng panahon, ano man ang nangyari sa buhay ko, sa bawat sitwasyon, ayon doon sa kanta, di ba? Kasama ko ang Diyos. Ganon ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Character is not how good you look on Sunday. Hindi porket napakaganda natin kapag Sunday, maayos ang ating mga pananamit kapag Sunday. Sabi nito, yun ay makikita kabaitan mo. No, that is physical.
No? Physical lamang po yun. But who you are when no one is watching, and that is your character. Kaya mo ba maging tapat sa amo mo kahit na wala ang amo mo at ikaw pinagkatiwalaan ng malaking halaga? Or kahit maliit na halaga? Kaya mo ba na maging tapat sa harapan ng Diyos? No? Sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, kahit na walang nakakakita. Doon masusubok ang tunay na character ng isang Kristiyano. If you have character, ay merong mag-guide sa iyo para makapag-desisyon ka ng tama. Ng tama. No? Laging merong, sabi nga, may konsensya kasi. Totoo naman may bumubulong. May nasa, anak, masama yan. Huwag yan. Panginoon, 10, ano ba yung, may gym pa ba ngayon? Ano na bang iniinom ngayon? Ha? Ay, yung iniinom yung may mahabang gano'n. Ginebra. Beer? Okay lang mga, sabi nga, okay lang daw yung mga paunti-unti. Pampatulog lang. Okay lang, sabi gano'n. Pero, Panginoon, sayang naman to. Isang, ano bang gano'n? Isang case. Minsan lang to, libre to, Lord. Parang gano'n Minsan lang, libre. Tapos may nakakita sa'yo, Kristiyano. Ay, akala ko, okay yun. Yun minsan, no? Ang nangyayari sa buhay natin. Lagi natin tingnan yung character natin. Kung paano tayo hinuhubog ng Panginoon, kaya mo bang panindigan na ikaw ay mananatili ayon doon sa pagkakahubog ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay Kristiyano na. Sabi nga, ikaw ay binubukod na ng Panginoon. Paano tayo magliliwanag sa kapwa natin kung tayo mismo, parang, sabi nila, if you cannot, bet them, join them. Parang ganon. Hindi makijoin ka na lang. So, total, masusolve mo sila habang kami ay nag-iinuman. Parang, no. Walang bagay na mahalaga sa Diyos, kundi ang ating mga character na kailangan ay naandun sa paghubog, no? Bilang isang Kristiyano. So, nasa sayo ang desisyon. Nasa sayo ang desisyon. At, alam din natin na sa bawat character meron tayo, hindi siya overnight. Ako, salbahe ngayon, bukas mapait na. Process yan. Unti-unti. Kung dati 10 bote ang naiinom mo, at bukas mga 8. Paunti-unti. Para may transformation. Kasi pag bukas, ay kahapon 10, bukas wala na, ay delikado yan. Kasi once na ginamit ulit ng kaawayan, hindi lang 10 maubos mo, 20 na, bote na. Dapat paunti-unti talaga ang pagta-transform para malaman mo na, oo nga, totoo nga, nagbabago nga ang Panginoon ng buhay. So, sa buhay natin, hindi ka tandaan natin, hindi mababago ng Panginoon ang buhay mo hanggat hindi mo ito isinusuko ang lahat ng mga kahinaan mo. So, we have here the fundamentals of truth about character. Dahil sa buhay natin, tayo ng mga Kristiyano, lagi nating alam na ang Diyos tumutugon. Tumutugon sa kalooban niya. At ang Panginoon ay nagre-reject din kapag alam niya na mapapasama ka. So, sa buhay natin, lagi tayo meron tinatawag na motto. Sinasabi nga, habang may buhay,
pagsubok. Di ba may pagsubok lagi? Walang katapusang pagsubok. Sino dito walang pagsubok sa buhay? Kakatakot yun. Lahat tayo may kinakanya-kanyang pagsubok na kinakarap. Kasi sabi nga, habang may buhay, may pagsubok. At habang may pagsubok, habang buhay, may pagbangon. Dumating yung pagsubok at lalagpasan mo siya. So habang buhay ka rin, babangon. Di ba? May pagbangon lagi. Hindi pwedeng may pagsuko. May pagbangon kapag Kristiyano. Babangon ka. Lagi kang itatayo ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon, nakikita ka niyang malakas. Gusto ng Panginoon, nakikita ka niya na nasa harapan o naglilingkod ka. So may pagbangon lagi, kaya huwag kang sumusuko sa bawat pagsubok. At laging pagsubok ngayon na yung nararanasan, lagi mong isipin, may mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kung ito yung akala mo, Lord, akala ko ito na yung the best eh. No, sabi ni Lord, hindi pa yan ang the best. May ituturo pa ako sa iyo, anak. May ituturo pa ako sa iyo, sumunod ka lang. At ibibigay ko sa iyo ang the best. So habang may buhay, may pagsubok, at habang may pagsubok, may pagbangon. So sa buhay natin, lagi natin tandaan, habang may buhay, may pag-ibig. May pag-ibig. Kasi hindi ka makakabangon kung walang pag-ibig. Hindi ka titibay. Dapat may pag-ibig sa buhay natin. Dahil yung pag-ibig na yun ang magpapatatag ng relasyon mo. Sa pamilya mo, sa kapwa mo, sa bawat nakakasalamuha mo. At sa buhay natin, sa bawat bagay na dumadating sa buhay natin, so alam natin na habang may buhay, may tama ka, tatay. May pag-asa. Ayaw na sumagot ng iba. Tama yun. Habang may buhay, may pag-asa. Ibig sabihin, huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit sinabi sa iyo ng tao na, oy, wala ka ng pag-asa, hindi ka napapasa. Bakit? Tao lang yung sabi, teacher lang yung sabi, hindi ako papasa. Si Lord, papasa ako kay Lord. O, di ba? Pag sinabi ng magulang mo na, ay, hindi na rin mag-aaralin. Ay, magulang ko lang nagsabi nun. Si Lord, pag-aaralin ako. Meron pa ba ngayong ganong bata? Gusto mag-aral? Hindi ko lang alam. Dati kasi, di ba? Sino dito nakaranas na nung mag-aaral sila, pinag-a-absent ng magulang umiiyak. Dahil ayaw umabsent. Pero ngayon, pag pinag-absent ng magulang, ang mga anak, tuwang-tuwa. Hindi ako papapasukin, tuwang-tuwa. Kami noon, pinag-absent kami ng magulang namin dahil magbabantay kami ng maya. Alam niyo yung maya sa palayan? Kasi may mga palayan kami. Ilang kayo magkakapatid. Kailangan gumagawa ng, ano ba yun, yung parang tao-tauhan doon. Hihilahin mo gano'n ang tatay namin. Yung may tao-tauhan, bumubuka-buka, para umalis yung maya pag ano na. Ay, ang maya pala, ang dami nilang pag gumanon. Ay, wala lang ang aanihin ng palay. Naranasan namin yun. Sabi ng tatay namin, sige, o si Ruth, kapag Martes, hindi papasok. Yung kapatid kong isa, siya naman ang Miyerkules. Umiiyak kami ng mga magkakapatid. Oh, na-exam kami. Ako natakot kami na bumaba yung mga grades namin. Umiiyak talaga kami, pero wala kami magawa. Kaya ano ko ngayon, ang mga bata, pag sinabi nga lang na umulan ng konti, sabi, pauwi na yung mga bata, tumana sila, di ba? Wala ka naman kita ng, ay, ba't uuwi na? Gusto pa namin mag-lesson. Wala nang ganun. Parang tamad na ngayon ng mga bata mag-aral. No?
ganon din kung paano ikaw ay magnilingning pagdating ng panahon. No? Pag dumating sa panahon na hinubog ka na ng Diyos, kahit saan ka na ilagay ng Panginoon, ang mga tao mismo ang magsasabi sa'yo, ay, ang taong yan, maaasahan mo yan. Ang taong yan, mapagkakatiwalaan mo. Sino nasabihan na dito na gano'n? Diba? Yung parang, hindi sila magdududa kahit na ano pang task ang ibigay sa'yo. Alam niya na magagawa mo. Alam niya na wala kang pakikialaman na ikasasama ng kapwa or ikagagalit ng amo mo dahil mapagkakatiwalaan ka. No? So, lahat training ng character. Training sa bawat character. Kung ilang taon ka na ngayon at yung character mo na yan ay nakita mo, may nabago na ba? Malayo na ba doon sa dati mong character? Ilan na ba ang naisuko mo sa Diyos na mga character na hindi mo na ngayon binabalikan? Or, ayoko pang isuko nag-i-enjoy pa kasi ako. Pero, ayaw ng Panginoon yun. Oo, may kakayanan ka. Oo, kaya mo maglingkod. Oo, lahat ng bagay kaya mong gawin. Pero, ang nakakabasa lang ng puso natin ay ang Panginoon. Ang Panginoon. No? Ang Diyos lang. So, sabi, may mga fundamental truth na dapat nating malaman. Sabi dito, number one is, it's a matter of heart. Yung puso. Kumusta ba ang puso mo, kapatid? In love ba? Sinong in love dito? Sana mo na may love kay Lord. Diba? Kay Lord. Kasi kapag na-love ka kay Lord, hindi mo siya maipagpapalit. Kahit ano pang mangyari. Si Lord lagi ang mauna. It's a matter of heart, no? Yung puso mo, nakikita mo. Dahil yun ang binabasa, tinitingnan lagi, chinecheck lagi ng ating Panginoon. Diba? Sa buhay natin, sabi nga, paano kung isang araw, pag uwi mo, sa iyong bahay, gabi na, galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, hindi pa nakasaing, nagsisermon lang, wala man lang ginagawa, hindi wala pang tubig, hindi nakapag-igip, hindi nakapag-ipon, ano magiging reaction mo? Ibabagsak mo ba yung kaldero? Kahit ibagsak mo yun, wala din namang mangyayari, hindi naman magsasaling ng kusa yun, di ba? So doon, sabi nga, paano mo malalaman ang totoong character mo, kundi doon sa bawat pressure na dumamating sa buhay mo. So, di ba, sain ka na lang para maayos at kausapin mo yung mga puro na lang cellphone maghapon dyan. Or, nasa sa'yo yun. Kung paano mo i-handle ang bawat sitwasyon. Bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Kaya lang, ang nangyayari is, syempre normal. Anong normal na reaksyon? Magtatatalang ka, di ba? Naghahabol ka ng trabaho, parang dadali na pera dito. Parang dadali na pera dito. Pagdali dito, mga tamad, mga katutan, mga gano'n, di ba? Maririnig mo. So, sa halip na magiging maayos, wala. Kasi naandun na yung puot, naandun yung galit. Pero lagi kong isipin, Kristyano tayo. So, titingnan mo lagi, kung ako ba magtatatalak dito, ma-absorb ba nila? Hindi. Nag-i-enjoy sila sa mga ML. Nag-i-enjoy sila sa mga ginagawa nila. Ay, ano sabihin mo dyan? Hindi na-absorb yun. Sayang lang yung laway mo. No? Kausapin mo sila. Ipatabi mo lahat ng mga cellphone. At mag-usap-usap kayo. It's a matter of heart. So, itama muna ang puso para maging tama ang character. So, hindi natin pwede sabihin
eh. Magbago ka na nga. Ugali mo. Noong pa man, ganyan ka na. Hindi natin kayang baguhin ang kapwa natin. Baka ibalik sa'yo, bakit ikaw? Bago ka na ba? Ganyan ka din naman diba? Ibabalik sa'yo. So, mababalandra pa sa'yo. Meron din pala siya nakikita sa character mo. So, ano sabi dito? Itama muna ang puso mo bago ang puso nila. No? Dahil susunod sila eh. Kapag ikaw ang unang nabago, kahit hindi mo sabihin sa kanya, magbago nga kayo, mga batuhan kayo, mga tawad kayo, mga gano'n. Alam mo, kapag ikaw, nakita nila na masipag ka, naku, pasensya na yun. Kasi tinama mo yung puso mo pinakita mo sa kanila. At magkakaroon sila ng pag-ibig. Madidevelop ang kanilang magandang character. Ay, kawawa naman si nanay. Siya na lang nga pala lagi. Pagod na. Ayoko mamatay si nanay, ayoko mamatay si tatay. Baka magkasakit sila, matulungan na. Kasi wala kang kibo. Gawa ka lang nilang gawa. Kung kinausap ulit, ayaw pa rin nila. Bahala na ikaw, Lord. Ikaw lang, Lord, ang may kakayanan magbago sa kanila. Sa Diyos lang talaga lahat Kailangan isuko mo lang sa Panginoon. No? Number 2, fundamental is, it's your true beauty. Yung tunay na kagandahan. Ang tunay na kagandahan sa patimpalak ng mga Miss Universe, Miss International, physical, di ba? Gaano ka ganda yung hubog ng katawan, yung mukha. Meron bang nananalo doon na pango? Wala, di ba? Wala pa akong nakita. Or ano pa man. May nakita na ako na medyo dark ang color, no? Pero sabi dito, it's your true beauty. Ang totoong ganda ay hindi ang physical, kundi ang ating mga character. No? Yung ugali mismo natin. Kaya nga may mga nakikita ka kahit napakasimple lang niya. Hindi naman siya katugian, hindi naman siya kagandahan. Pero nakita mo yung ugali niya. Naglilingling, di ba? Ang ganda mo. Ang gwapo mo. Bakit? Kasi yung nagagalit ka ba? Sino na dito natanong ng gano'n? Nagagalit, parang hindi ka nagagalit. Kasi parang nakita nila sa'yo na napakamahinahon mo magsalita, pero pagdating pala sa bahay, tigre. Meron bang gano'n? Pag sa ibang opo, okay lang po. Pagdating sa bahay, parang gano'n. Diba? So, hindi Kristiyano yun. It's not a true Christian. No? Sabi nga, saan man tayo dumako, dapat kung sino tayo, ikaw yun. Nakikitaan ka ng tama, ng ayos. At ikaw ay nakikisalamuha ng walang kaplastikan. Walang anumang bagay na hindi ayos at hindi plastic yun. Hindi totoo sa harapan ng ibang tao. Ang totoong ganda, ang original, sabi nga, original man lahat ng suot mo, naka-gold ka man lahat dyan. Pero may hawak ka ng tubo para mamalo. Asan ang character? Diba? Kahit ano pang yaman mo, kung ang character mo naman ay hindi mo makain, kung makapagsalita sa kapwa parang napakababa mo. Walang baliwala ang mga bagay mo ito. No? Hindi yun ang totoong kagandahan ng character. Yung anumang bagay na pwede natin ipagmalaki. And number 3 is, tandaan natin, our character is not a gift. Hindi siya regalo. Kasi dinidevelop ito. Nasa sayo kasi yan Ikaw ang magdidevelop ng character mo. Kahit lumaki ka sa pamilya ng mga kuripot, kapag halimbawa nakakilala ka na sa Diyos, at ikaw ipang na-influensya ka na, sinabi mo kahit piso pinababalik sa amin Binibilang pa nila yun.
So, pati ikaw na-influensyahan ka. Pero nung naging Kristiyano ka, kasi natuturo ang Panginoon, di ba? Natuturo ang Panginoon ng maging mapagbigay, ng pag-ibig. So, lahat yun kayang baguhin. Naiiba ang character mo. Yun ang ibig sabihin dito, no? Kasi ikaw mismo magde-develop. Ikaw magde-desisyon. Kung gusto mo maging mabuting tao sa kapwa mo, nasa sayo. Di ba? Halimbawa, sino dito magsasabing dati napakamahiyain ko po. Hindi po ako makapagsalita sa harap ng tao, pero ngayon, okay ka na. May confidence ka na. So, kasi dinevelop mo. Hindi yung basta-basta ka lang tumayo dito, okay na ako. May yabang ka na magsalita. No. Dinedevelop po yan. Yung character na meron tayo. No? It is something to develop. Hindi siya regalo. Hindi siya gift. Hindi kagaya ng bagay na kung saan ay binigay lang sa'yo. Kasi kapag regalo, kapag ito isang regalo, kapag binigay sa'yo na yun, wala na. Pero ito ay something na magmumula sa'yo papalabas. No? Yung character natin. Si Moses, ilang taon bago na-develop ang kanyang character. Alam natin na si Moses ay lumaki sa palasyo, di ba? At kung habang siya naandun, lumaki siya na matipuno, gwapo, meron siyang tikas. Siyempre, bilang inalagaan siya ng prinsesa, ay parang prinsipe ang tao sa kanya, parang gano'n, di ba? Kasi lumaki siya sa palasyo eh. Pero yung heart niya, siya isang happy mo, di ba? Tama, no? So, yung kanyang character na yun, yung kanyang pagiging matikas, yung kanyang pagiging matipuno, at pagiging banto. Isang araw, dumating sa buhay niya ang paghubog ng Panginoon. Kasi parang nakita ng Diyos, papunta na siya doon sa baka lumabang niya. Baka mawala sa pagkilala sa Panginoon o pagtawag sa Panginoon. Kasi lumalaki na siya na medyo iba na ang kanyang, lumalaki na ang kanyang mga hawak o responsibilidad. So ayaw ng Panginoon yun. Dahil may mas magandang plano ang Panginoon kay Moses. So pinayagan ng Panginoon na si Moses ay maka-encounter ng malaking disaster sa kanyang buhay. At ang disaster na yun ay nagdala sa kanya para siya ay maging mabuhay sa ilang. Mula doon sa pagiging mayaman, sa prestige na buhay, nung siya'y nakapatay ng isang Egyptyo na kinakawawa yung kapwa niya, Hudyo. Dahil pinatanggol niya yung Hudyo eh. So napatay niya yung Egyptyo. At siya'y tumakas. Mula nung time na yon sa buhay niya, doon din nagsimula ang paghubog ng karakter niya sa pagiging mababa. So, ganun din minsan sa buhay natin. May mga pagkakataon na kampante na tayo sa buhay natin, ayos sa buhay natin, okay na lahat, masaya, okay ang ating sitwasyon, walang problema, walang mga away-away, pati tayo mag-asawa, sweet-sweet, lahat okay, pati mga relasyon sa pamilya, lahat, pati sa trabaho okay. Pero isang araw, may disaster na may encounter ka. At doon sa disaster na yun, parang nakikiluban ng mundo. At doon sa mga bagay na na-encounter mo, para bang inisip mo wala ng pag-asa. Parang inisip mo parang nawala ang anumang bagay sa buhay mo na yun na nga lang ang aking kayamanan. Ba't nawala pa? Nagkaroon ka pa ng question sa Panginoon. Pero sa kabila noon, bakit pinayagan ng Diyos? Kasi ang laging sagot dyan ng Panginoon, laging may mas magandang
plano ang Diyos sa'yo. Kayang palitan ng Panginoon ang lahat ng mga nawala mo. Kagaya sa buhay ni Job. Anuman ang mga ninakaw ng kaaway sa'yo, kayang ibalik ng Diyos na higit pa doon sa mga inaasahan mo. Kung tama ang puso mo. Kung tama ang paglilingkod mo. Kung tama ang pagsunod mo sa Panginoon. Yun ang paghubog ng karakter ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga kanina, si Moses, it took 40 years sa ilang bago niya natutunan na sumunod totally sa Panginoon. Na doon niya talaga nakilala ang Diyos. Oo, nagpipray siya. Kasi Hudyo naman talaga siya. Iba yung kanyang mga kaugalian. So, nagpipray siya. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Pero okay ang buhay niya. Sabi ni Lord, anak, hindi yan ang plano ko sa iyo. Okay ang buhay mo, kaya lang may tendency na mawala ka sa akin. Okay yung sitwasyon mo dyan sa palasyo. Kaya lang, may tendency na makalimutan mo ako. May maganda akong plano sa iyo. Sundin mo lang ito. Huwag kang mag-question. Huwag kang magdamdam. Sumunod ka lang. At doon sa paghubog ko sa iyo, matutuklasan mo. Higit pa doon, ibibigay ko sa iyo. So, yun ang nangyari sa mga 40 years. Nahubog si Moses, ang character niya. Kaya nga, kung nakipag-usap ng Diyos doon sa burning bush, tama ba? Parang sabihin na, ikaw ay isusubo doon sa Egypto para kausapin si Pharaoh para mapalaya ang mga Egyptyo. Anong sabi ni Moses? Wala pa akong boses. Wala pa akong alam. Hindi po ako marunong magsalita sa harapan ng nakakataas sa akin. Yung dunong niya noon, yung tikas niya noon, nawala lahat yun. Nawala lahat. Inalis lahat, kinalimutan, pinakalimutan sa kanila ng Panginoon. Kasi iba pala ang paghubog ng Diyos. Yung paghubog ng Panginoon sa atin is, sa bawat dumadating na pagsubok sa atin, bawat bagay na nadadaanan natin, lagi yung isipin, may leksyon ang Panginoon. May itinuturo ang Diyos. May itinutuwid ang Panginoon sa atin. Sumunod ka lang. Ang huwag na huwag mong kakalimutan, ang kalimutan mo ang Diyos. Ang hindi ka na maglilingkod, ang malayo ka sa Kanya. Magiging mas worse ang mangyayari sa buhay mo. Kasi Kristiyano ka na eh. Hawak ka na ng Panginoon. Hawak ka na Diyos ang buhay mo. Ano man ang mangyari? Ang Panginoon na ang may control ng buhay mo. So, kapag dumating na ang mga pagsubok, sumunod ka lang sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Kahit mahirap. Gaya ni Joseph, 17 years. Nahubog ang kanyang character. No? So, ang tagal. Kaya minsan na sinasabi, katsuk si brother natin, so si sister natin, tagal ng Kristiyano yun ah. Kung ganun pa lang ugali. Eh kasi hindi naman siya nagpapahubog eh. Hindi naman niya sinusukayan yung ugali niya na yun eh. Nag-i-enjoy kasi siya eh. Pero dapat bilang isang Kristiyano, ang lahat ng ating mga kahinaan, ang lahat ng ating mga bagay na hindi ayos at tama sa harapan ng Panginoon, sinusuko natin yun sa Panginoon. Para ma-purify tayo, ma-sanctify ang ating mga character. No? And sabi dito, number 4, sa fundamentals is, it has to be cultivated. Kino-cultivate yan, kagaya ng garden, kagaya ng hardin. No? Para maging maganda ang mga bulaklak, kailangan kino-cultivate. Sino ditong plantinta? Nagtatanim ng mga sinanay, di ba? Yung mahilig sa mga bulaklak. Hindi pwedeng
bahala ka dyan, kahit na matigas yung sa lupa sa puno, ayaw mo siya. Tutong mo na yan, bubulang ka. No. Pinakultivate po yun. Inaalagaan po yun, dinidiligan po yun. Ganon din sa buhay natin. Yung puso natin. No? Hindi mo pwedeng pabayaan. Kung Kristiyano ka, pero dapat dinidiligan yun. Salita ng Diyos, panalangin, devotion. No? Dapat wag mong hayaan na pasmukin ito ng kaisipan ng kaaway. Kasi kapag pumasok na ng kaisipan ng kaaway, susuko ka na. Ayaw mo na. Para bang sawa ka na. Sino dito masasabing, nakakasawa na? Mamatay na nga lang. Meron ba ganun? Ulit-ulit na lang ang ugali mo. Kakasawa ka lang. Pinagtitiisan lang kita, ha? Sino ito nagtitiis sa asawa? Ang asawa, hindi pinagtitiisan. Minamahal. Kahit na ano pang ugali yan. Minamahal. Dahil mag-isa lang kayo, iisa lang kayo. Ikaw, kung nakita mo na gano'n, ang ugali ng asawa mo, tulungan mo siyang mahubog. Tulungan mo siya na mabago. Ikaw ang magtuturo sa kanya. Ikaw. Kung yung asawa mo palamura, or yung asawa mo palabintangin, o yung asawa mo mainit din ang ulo, dapat baliktad ka sa lahat ng mga doon. Para makita niya na kakaiba ka. Ikaw lang. Ikaw ang makapagtuturo sa kanya. No? Kailangan mo cultivate siya araw-araw. Yung mga puno ng galit sa puso natin. Sabi nga, piliin lahat ng mga pumapasok sa puso natin. Kasi once na pumasok na yung mga negatibo, yung mga duda, yung mga bagay na hindi ayos sa harapan ng Panginoon, ikaw na mismo ang magsasabi na, ay, character ko pala talaga. Ang dami ko pa pala talaga hindi pa nasusuko sa Panginoon. No? So, you have to guard your heart. Kung ikaw, na Kristiyano, ay dumalo dito para ma-entertain, ay, ang ganda ng tugtugan doon. Ang galing na magpapakanta ngayon. Ang husay ng mga mananayaw doon. Doon tayo. Kung ikaw ay pumunta dito para ma-entertain, hindi ito ang lugar mo. Hindi ito ang lugar mo. No? Sabi nga, kung ikaw ay narito para mabago, para mahubog ang character mo, para ma-absorb ang salita ng Diyos na itinuturo sa iyo, tama ang lugar na pinuntahan mo. Tama ang church na napili mo. Ibig sabihin, handa ka na magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ikaw, para mag-test ang character mo, may mga bagay na, sabi dito sa ating halos mga pamuli, may mga testing kasi sa character. Sabi ko kanina, sa mag-asawa, malilit lang ang mga issue. Nagiging issue yun para mapaghiwalay. At doon pa lang nila marirealize na, no? Bumigay ako doon sa maliit na issue na yun. Nawasak tuloy ang aming pamilya. Sino nagsasuffer? Yung mga anak, kawawa naman. Diba? Pero hanga ka doon sa mga asawa na binubugbog na, binubuntal na, binabalanda lang ulo sa bader. Sabi ng mga pamilya, hiwalayan ko na yan! Anong ginagawa mo? Nagpapakauto ka sa asawa mo. Sabi mo, Kristiyano kasi ako eh. Ayaw ko na makimangalan ko na mga hiwa-hiwalay. Ayaw ko magkaroon ng broken family. Kahanga-hanga ka. Ibig sabihin lang, nandun yung pagmamahal mo. Nandun yung pagmamahal mo sa asawa mo. May kakilala nga ako eh. Yung asawa niya, napakakuliko. Wala ng trabaho.
babae, siya lang yung may trabaho. Sa kanyang buhay pagdating niya, wala, yung asawa niya, hindi pa nakasaing. Hindi pa, walang ginagawa. Sabi, maglagay ng yero dun sa tubigan namin, sa inumin namin. Ilalagay pa dun sa gilid, hindi pa maitapog dun sa basurahan. Ako pa ang pupulong mo para maglinis pagdating. Alas 6 na lang gabi ako dadating. Anong ginagawa mo? Wala. Hindi ko na lang siya tinupungaan. Kasi Kristiyano ako eh. Ganun lagi siya. Minsan nasa trabaho mo, tatawag sa akin. Oy, mahal! Umutang ako na 5 pisong bawang to sa tindahan ha, bayaran mo mamaya. Pero ko na rin, minsan mga kasama ko, 5 piso na umutang ka. Wala naman 5 piso dyan. Eh, bakit hindi mo bayaran eh? Ganun. Eh, saan ka kumukuha ng pera yung asawa mo? Ayun, kumukuha sa magulang niya buwan-buwan. Humihingi ng allowance. Umaasa. Wala mang motivation na asawa mo. Ang naman, eh meron naman. Sabi, tapos ka naman sa pag-aaral, hindi naman mag-trabaho. May mga prospect naman ako mahal. Puro prospect, ayaw naman kumilos. Paano gagawin mo? Kapag gano'n, ang asawa mo. Gagabihin lang ako dahil may mga projects, may mga ginagawa, may mga reports. Sasabihin, asan ka na ba? Gabi-gabi na. Ano bang ginagawa mo na sa labas? Wala nang ginagawa sa bahay. Pagdating doon, yung sasabihin sa kanya. Sabi ko, alam mo, hanga ako sa iyo. Napakatatag ng paninindigan mo. Pero mahal ko pa rin po yung asawa ko. Kahit ganun. Pero kung kukunin na siya nilun, okay lang din. Okay lang din. Pero habang may buhay, eh alagaan ko pa rin kahit ganun ang ugali niya. So sabi ko nga sa kanya, yan ang titik mo sa laman. At dyan ka pinatatatag ni Lord. No? Pinatatatag ka lang ni Lord. So sabi, hanggang kailan kaya yun? Hanggang kailan, habang may buhay, may pagsubok. Diba? May pagsubok. So sabi dito, mayroong mga tests of character. May 3. Sabi dito, number 1 is hardships. Mga hirap sa buhay, nahihirapan ka sa buhay. Number 2 is little things, mga maliliit na bagay na tinetest ng Panginoon sa atin. No? Dalawa pa lang. Yun. So, kahirapan, sa mga maliliit lang mga bagay. Kung mapapasa mo yun, well, congratulations, isa kang mabuting Kristiyano. Nahuhug ang karakter mo. Sabi dito, may nag-apply, no? May nag-apply sa isang trabaho. At sabi nung mag-interview sa kanya, kailangan dumating ka dito bukas ng alas 5 ng umaga. Dumating yung mag-apply bago mag-alas 5. At nakaupo lang siya doon sa labas, sarado pa yung opisina eh. Hindi siya naiinip o naiinis, nagagalit dahil sinabi alas 5, ba't gano'n? Hindi naman, wala naman, sarado pa naman. Wala siyang reaction, basta matyaga siya nag-aantay hanggang sa magbukas yun. At nung nagbukas na yung opisina, pinapasok na siya, in-interview na siya. Ang sabi nung mag-interview sa kanya, ang sabi niya, okay, what plus 1? Sabi niya, 2. 2 plus 2. 4. Okay, recite the ABC. Ni-recite niya. Kung ikaw nag-apply ka sa, managerial na trabaho, tapos yun ang pag-interview sa'yo, matatawa ka, diba? Ano ba ito? Ano ba klaseng interview to? 1 plus 1, ay pang-grade 1 yun na. Tapos i-recite ko yung ABC. I-recite niya ng sa puso niya. Sabi niya, pasado ka na. Tanggap na kita. Yun
Sabi nung nag-i-interview sa kanya, alam mo, kanina pa kita pinagmamasdan eh. Nakita ko pagdating mo dyan, alas 5. May maliit na butas dito sa opisina ko. Sabi niya, tinitignan ko lang yung reaction mo. Kung magagalit ka ba, mainit ka, mainis ka, doon sa binigay kong oras sa'yo. At nakita kong kalmado ka lang dyan. Sabi niya, kumakanta-kanta ka pa nga eh. At nung pinapasok kita dito, nung tinanong kita, yung mga maliliit na mga bagay, wala namang connection yun sa trabaho na pinag-a-applyan mo. Nakita ko, seryoso ka, sumasagot. Hindi ka natatawa, hindi ka nagsabi sa akin, bakit ganyan ang mga interview mo sa akin, sir? Hindi, nakita ko sa'yo na seryoso ka. Kaya sabi, pasado ka na. Ibig sabihin, sa mga maliliit na mga bagay minsan, doon pala tinitingnan ng Diyos sa buhay natin. Diba, ano sabi lang ng Panginoon kaya Gideon? Napaka-simple na instruction eh. Sabi, papuntahin mo sa ilog. Kasi ang dami nyo eh. Ang dami nyo. Sa dami nyo na yan, mamalaki kayo. Sasabi nyo, matatalo natin ang mga kalaban. Dami-dami nila natin. Sa sarili ng lakas yun. Sa sarili yung kaisipan yun. Pero ang gusto mangyari ng Diyos ay, gusto ko sa sarili kong plano. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo sa ilog. Ang sabi ni Gideon, anong gagawin mo sa ilog? Pailogin mo sila. At doon mo ibibigay ang instruction. So pinainom. Tinignan yung lahat ng mga umiinom at umihilog sa tubig. Sabi ng Panginoon, yung lahat ng mga nakahimod sa tubig, nakalodo, sa tubig, paalisin mo yan. Hindi yan makakapagpapanalo sa laban nyo. Ang kunin yung makikipaglaban ay yung mga kumuha ng tubig sa kanilang kamay at gano'n. Kasi, alerto yun. Ibig sabihin, habang iinom, nakikita nila yung kapaligid, ay makahimod sa, isang gano'n lang yun. Talo, di ba? So, walang alertuhan. Kaya, doon nakita, kapag ang plano ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo, sa mga maliliit na mga bagay na pwede mo ba? Maliliit na nga lang. Mga bagay na tinuturo ng Panginoon. Wala kang mahirap. Napakasimple naman eh. Doon nga sa napakasimple, di ka makasunod eh. Guys, napakasimple lang. Maliit yung sahod mo, eh paano pag malaki na sahod mo? Ang hirap naman. Di ba parang gano'n? Ang hirap naman sumunod, Lord. Pero, doon pala tinitingnan ng Panginoon sa puso natin eh. Kung doon pala nakikita na ng Diyos ang katapatan mo, ay, walang mahirap sa Panginoon. Kaya-kaya na bigay. Yung tithes na binigay mo, magkano ang tithes na binigay mo? 1,000, babalik sa'yo, 10,000. Ako pa, sabi ni Lord, di ba? Ako kayo may-ari ng langit at lupa. Ako kayo may-ari ng kayamanan, natatakot ka ibigay mo sa akin yung 1,000 mo. Ay, ako may-ari yun eh. Binigyan na kita ng trabaho. Binigyan na kita ng pagkakita, natatakot ko ibigay sa akin. Di ba ganun si Lord? Sa mga simpleng mga pagtuturo ng Panginoon, tinitingnan ang puso natin. Doon niya tinitingnan kung totoo ka na nakakasunod at sumusunod sa Diyos. Magkano ang binigay mo? Maliit lang po kasi maliit. Tama yan. Kahit maliit, kung yan na lang ang kayamanan mo, higit pa dyan ang matatanggap mo. Kasi tapat ka. Yun ang ibig sabihin. Ano ng Panginoon? Huwag nating lilimitahan ang mga bagay na para sa Diyos. Pag lilimitahan mo ang para sa Diyos, lilimitahan ka rin ng Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Huwag mong pagdamutan ng Panginoon. Pag pinagdamutan mo siya, pagdadamutan ka rin ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos ang buhay mo. Ano mang bagay na meron tayo, hawak ng Panginoon. Kaya niyang kunin anytime. Kaya niyang payagan na mawala anytime sa buhay natin. Kapag nakita niya na hindi ka nakakasunod sa Kanya.
mo siya. Pero dadating ang time, magtuturo ang Panginoon sa buhay. So halos dito sa ating Panginoon, sabi nga, sa buhay natin, ano yun pala? Sabi ba, sa mga tests ng character natin, so sabi doon, yung mga hardships and little things. Number 2 is through delays. So may mga delays. Sino din yung delay na yung kasagutan ng Panginoon sa buhay niya? Yung anda na mga pinanalangin, tuloy lang kayo, hindi pa rin. Meron ba? Meron ba dito ang pinapanalangin pa rin na hindi pa nila natatanggap? O meron pa rin. Meron pa tayo mga hinihiling sa Panginoon, no? Na hindi pa natatanggap ng buo. Dahil ang Diyos lang nakakaalam kung kailan yun. Ang Panginoon. So sabi dito, through delays. Si Joseph Jan, tested na si Joseph Jan, no? Pero sabi nga, nahubog doon sa kanyang character sa mga bagay na nangyari sa buhay niya. Kaya, kung ating susumahin, kung mas marami ang mga pagsubok na nararanasan mo, at nandito ka ngayon, mas marami pang tagumpay ang bibigay sa iyo ng Diyos. Kasi pinakatatag ka na ng Panginoon eh. Yung pagkakalubog mo, hindi yan habang buhay. Hindi ganun ang Panginoon. Yung pagkakabagsak mo, hindi yan habang panahon. Ayaw ng Diyos yun. Testing lang yan. Trials lang yan. Pagdadaanan mo lang yan. Kailangan lang may matutunan kang leksyon. No? And, sabi nga, sa mga tests ng character natin, when no one is looking. Yun, yung kagaya ng kanina. No? Na kahit sino at walang nakakakita sa iyo, kaya mo bang maging tapat? No? Kaya mo bang maging tapat sa Panginoon? And the last, sabi dito is, undeserved criticism. Sino ba ang unang tumula kay Moses? Diba? Sino ba ang unang tumula sa kanya? Di ba kanyang kapatid? Mga kapatid niya, si Miriam, si Aaron. Kaya nagkaroon sila ng kero sa kamay nila, di ba? Nung pinulaan nila. So, ibig sabihin, sino ba ang unang-unang nakakita ng mga maliliit na mga matcha ng ating buhay? Dito, minsan, sa ating mga kapatiran, di ba? Ay, si sister ganito, ay si brother ganito. Yung mga nakakula, yung mga magkakasama-sama din. Kasi sino nakakita sa'yo? Sa pamilya, di ba? Pero nag-iwalay ba ang pamilya? Kahit mag-away-away yan, magkakapatid, pamilya po yan. Hindi mo yan itatakwil. Katubo mo yan. Katubo mo yan. At alam niyo yung mga ugali ninyo. Kahit pa magbatuhan kayo dyan isang araw, magkakabati na ulit kayo. No? Magkakabati na ulit kayo. So, doon mo malalaman, sabi nga dito, yung mga critics minsan sa loob ng bahay, di ba, sa mga magkakapatid, meron siyang kurikot, may mabait, may masungit, may suplada, merong mapagbigay, merong malamping, meron namang hindi. So, iba-iba, lalo kung marami kayong magkakapatid, magkakaiba ng ugali yan. Hindi yan lahat parang mababait. So, magkakaiba yan. Pero, yung mga ugali na yun, pinagsama-sama ni Lord para magkakaintindihan kayo sa panahon ng makikita niyo yung mga character. Ibig sabihin, kaya mo mahalin yung hindi mga kamahal-mahal na ugali. Kasi, katubo mo mahal mo Ganun din dito sa loob ng church. Nakikita mo yung mga character ng bawat isa sa atin. Yung mga kahinaan ng bawat isa sa atin. Pero hindi bagay yun para itakwil mo siya. Para magalit ka sa kanya. Panalangin mo na lang. Or, kung may pagkakataon, turuan mo siya. Diba? Turuan mo siya. Para mabago. Para mahubo. Yun ang pagmamahal. No? Yun ang pagmamahal. So, conclusion. Sabi, a pure heart has nothing to defend. Has nothing to defend. Kung tunay nga ang puso na meron ka, ikaw yun Ikaw yun. Hindi mo kailangan ipagtanggol sa sarili mo. May umaaway sa'yo. Ay, hindi ako ganun ha. Bait kaya ako. Oo, bait mo, diba? Hindi mo kailangan
sasabihin nila sa'yo? Okay lang. Si Lord naman nakakaalam ng buhay ko, ng puso ko eh. Kasi ang tao, pag nag-judge, doon sa mga lumang pagkatao mo pa, inuulit-ulit yun eh. Binabalikan yun eh. Binubungkal yun. Diba? Binubungkal yun. Pero ang Panginoon, kapag nag-judge sa atin kung sino ka na ngayon, ayaw na niyang balikan yung lumang mong pagkatao, lalo na kung sino pumula sa Kanya. Dahil binago ka na doon ni Lord. No? Binago ka na ni Lord. So, a pure heart, no? Sa yung puso na totoo, maging totoo tayo sa buhay natin, sa paglilingkod natin. Sa paglilingkod, sabi nga, walang plastikan. May orokan ba dito? Walang orokan. Walang plastic. Dapat totoo. Diba? Ang pagmamahal. Kaya tinuturo ng Diyos pagmamahal. Hindi mag-aaway-aaway, hindi kung ano. Ang Panginoon, nalulugod siya sa isang iglesia na may unawaan, may patawaran, may tunay na paghubog at paglalim sa buhay spiritual. So nakikita nyo, sabi nga, doon talaga sa ibang mga churches, may mga batuhan ng mic, totoo yun. May mga batuhan ng mga gitara, tapos maya-maya kantahan na sila. Nasaan yung anointing? Nasaan yung, ha? Church pa ba to? Parang gano'n, di ba? Yung pagpasok ko pala, nagsisismisan. Ay, alam mo yun? Ay, alam mo yun? Ay, ano bang latest na yun? Namatay na si Pirita. Parang gano'n, di ba? Sino Pirita? Pirita Corrales. Chismis, di ba? Hindi chismis, totoo yun. Parang gano'n. Yung pagpasok ko pala, wala kang maramdaman ng kamanalan. So, tapos magpupuli na kayo lahat. Maya-maya, meron palang galit sa isa't isa. Nasaan ang pagsama ng kapangyarihan ng Diyos? Kaya, unang-unang itinuturo ng Diyos sa isang iglesia, paghubog ng karakter. Dapat yun ang bantayan. Kasi kahit na gaano kagaling ang isang iglesia, kahit na gaano kadami ang dumadalo sa isang iglesia, kahit na gaano kayaman ang mga nasa loob ng iglesia, kung ang mga karakter naman lahat yan ay puro bulok, walang nakikita sa harapan ng Diyos ng kabanalan. Bali wala lahat yun. Kaya napakahalaga yung karakter kailangan mahubog sa atin. Kung bakit tayo nandito is para makita ng Panginoon na may nababago sa atin. Amen? Kung totoong nakatagpo ka o na-encounter mo ang Diyos, may nababago sa'yo. Talaga ba may nabago na? Kung may nabago na sa'yo, na-encounter mo na talaga ang Panginoon. Pero kung wala, kagaya ka pa rin ang ugali ng mga taga-sanlibutan, hindi mo pa nasasalubong ang Panginoon. Hindi mo pa siya na-encounter. Nakakasamba ka pa lang din. Nakakapakinig ka pa lang din. Check yourselves. Check mo sarili mo. Check mo puso mo. Baka sumisimba ka lang, hindi ka sumasamba. Sabi nga, isang topic doon sa ating camping is red flags yan. No? Dapat nating matutunan. So sabi niya, kung totoong na-encounter mo ang Panginoon, may nabago sa iyo. Kung hindi, na wala pagbabago, kailangan mo pahubog sa Panginoon.